Okay, magandang umaga po sa ating lahat at hindi na po natin pinatagal ang ating pong kasabik-sabik na paksa ngayong umagang ito at marami pong nag-PPM sa atin kung ano raw po ang kahalagaan ng ating paksa ngayong umagang ito. At syempre kay Apo Randy at sa lahat po ng mga babaylan po natin, mga native doctor na pinipintikasi po natin at tumatagabay po sa ating pong paglilingkod na to ng kalusugan ay marahil po ay marami po ang naghihintay ng paksang ito, no? At bagamat ang paksa pong ito ay talagang kapakapanabik at kahindik-hindik na tagpo ay ating pong bibigyan ng suggestion ang lahat ng katotohanan. At sabi po ni Apo Randy ay napakalupit daw po ng ating paksa, no? At syempre marami pong namamatay na nakakalimot huminga. At bago po tayo pumainlan lang at pumagitna sa ating pong paksa ngayong gabi ay syempre bumabati tayo hanggang sa sulok ng samut-saring lugar ng daigdig na to, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre yung ating pong camouflage sa yan, itim na itim. Hanggang shade natin itim na itim. Mga kababayan, ang inyong pong lingkod ay marami na pong napuntang laban at mga kaibigan na kung saan po ay sadya naman kahit na pagtulungan namin, ang kumbating ito po ay napaka may himala. Ayaw pa rin po ng Panginoong Yahweh na mapuksa ang ating kalaban. Kahit ano pong dasal ng pamuksa, ayaw pong pagbigyan tayo. Kaya po, dahan-dahan, hinay-hinay lang. At huwag po tayong maging judgmental kung bakit po marami tayong mga albularyo na hindi tinatalban ng pamuksang ito, pamatay ng mga dasal. Kahit gilitan mo, hindi tinatalban. Yan po ayaw pa po ng ating Panginoong Yahweh, Panginoong Buddha, Allah, na mapuksa ang kalaban. Sapagkat pinagbabago pa po niya. Tayo lang po ay isang observer. No? Hindi po tayo yung may judgment, may hawak ng kapangyarihan. Tayo po lang yung gumagamit, user lang po tayo. At wala pong pwedeng pong humamak at magmalabis sa Diyos, no? Ang pagbabago po ay kung tayo po ay nasa kalinisan ng banal na espiritu at katotohanan. Hindi po tayo pwede maging judgmental sa ating mga kapatid na mga albularyo o sa mga pasyente natin o sa ibang tao. Umakyat po tayo ng tabor at pumunta sa tuktok ng mundo at kung tayo pa po ay nasa balat at buto at laman ng kapangyarihan ng kainaang ito ng balat natin at lamang lupa, pabalik-balik lang po tayo magkakasala sa Panginoon at sa ating kapwa-tao. Kaya, pag po tayo pumunta sa bundok, nagligo o anuman ang ginawa natin, iwanan po natin doon ang pagbabago at buklod at ubod ng linis tayong bumaba kung saan po tayo nagsipag-akyatan, nagsipagliguan at nagpagsisi tayo sa mga simbahang yaan. Lahat po ng ating mga advisor na mga apo, mga babaylan, mga albularyo, tama po ang sinasabi, wala po tayong sinisino at pinoproteksyonan at nilalait, lahat po ay akap natin, no? So, marami po kasing mga kumbati tayong naging kaibigan na namatay ang pasyente. Ay, yung pamamaraan po na nakikita ko, matagal na po yung nakupong-kupong. Hindi po ganun ang ating advisory na padadaanin sa isang tao, hawakan ng second party yung third party na namatay. Hindi po ganun. Hindi napapadaanin tayo. Tayo po rekta, no? Ihigop po tayo ng hangin sabay usal ng dasal na to, no? Yan, verbum Diyos verbum. Yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kayo po naman ay Allah, Allah. Kung kayo po naman Orthodox, Orthodox. Kung anong sino po ang inyong Diyos. Moises, Moises. No? At ang anghel po ng kamatayan ito ay mawawala. Marami pong gumagamit ng kapangyarihan ng kamatayan ng mga angheles na to. Kanto, kapre,
tikbalang, o mahikang itim na mga kulam, paraya, ay namamatay ang mga tao na walang kadahilanan. Maliban lang po kung nananampalataya po ang isang may karamdaman na siya ay gagaling sa kanyang karamdaman sa pamagitan ng Yahweh, pamagitan ng Allah, pamagitan ng Buddha, Orthodox o Orphan. Kanya-kanya tayo pong dimension ng ating pong denomination ng faith. Kaya po nasa inyo yan. Nandiyan na po sa screen kung paano po natin i-combat ang lahat ng karamdaman. Wala po tayong sinisino, no? Meron po tayong nakumbati na talaga naman kahit anong gawin naming tulong-tulong, hindi mapuksa. Meron po naman na napuksa na namin, pero patay doon sa kabila, patay din dito sa harapan namin. Wala pa pong nang-interview ng pangyayaring ito sa aking buhay. Kung ikaw naman ay albularyo, o ikaw ay babaylan, o exorcist ka, o ano man, alam mo yan sa sarili mo, kapatid, kung sino ka. Kung nakabuhay ka na ng patay, o sarili mo muna ang namatay at binuhay mo sarili mo. Ganun lang yan eh. Wala mga pagsabi ng katotohanan. We are ourselves. We are the mirror of what we are talking about. Public or in a private place. Or in ourselves. Nasa atin po yung experience na yun. Pero sinasabi ko po nga, kaya na-interview ka ng isang tao, o yan may nasa media, kasi level lang kayo. Lang. Panginoon po yun, hindi po ako nagsabi nun eh. Level lang kayo ng taong yan. Pag untouchable ka, walang pwedeng mag-interview sa'yo. Okay? Period po eh. Walang pwedeng mag-interview. Sisirain mo ang World Health Organization kapag ikaw nagsalita. Kasi yan ang himala ng Panginoon. Okay? Yan po yan. Pakita natin yung ating kaputian versus black attire. No? Yan. So, ganun pa man po, ang labang pong ito ay minsan gawa ng mga elemento. Kaya namatay. Hindi na po ako magbabanggit ng mga namatay na matanda, na bata pa, ng mga idol natin, ng mga artista. Alam na ninyo yan. Nakalimutan po ang hangin ng kabanalan ng Diyos. No? Nagamit ko na po yan sa lahat ng pasyente ko. Oo, him, noo. Yan ang himala ng hangin. Hininga. Kabal ng hininga. Oo, him, noo. Kabal ng hininga. Ngayon po naman kapag namatay ang tao sa mga paraya, sa mga engkanto, wag lamang pong na-imbalsa mo. Baka bangunin mo na imbalsa mo yan. Bawal yan. Kaya minsan po may mga nangamatay, na namatay na muli pong nabuhay, nang walang kadahilanan. Bakit po? May sumapi na engkanto, na namatay na espiritu. Marami pong kabalalaghan, mga kapatid, ang aking pong pwedeng ikwento sa lahat po ng mga social media, television. Hindi pa po ako albularyo noong araw na yon. Sapagkat ang aking pong buhay ay mahimala, no? At wala na yata magiging mahimalang buhay na masasabi ko sa naranasan ko sa aking buhay, sapagkat ako po ay lumaking may kapansanan, no? Butiki, ang tawag po sa akin, unti sa Marinduque, Maybo, unti. Pati utak ang unti, 74-75 lang ang nota ko. Pero ngayon, tingnan mo. Orthodox po ang inong ko. Ang libro, 7 sako yata, gusto ipamana sa akin, ayoko naman. Theologian po ako, graduate, no? Theologian graduate po yan. Nang ilang, ano lang po yun, may ilang unit, no? Siguro hanggang second year college po ako doon. Kaya mahirap po akong mapaniwala sa mga mahikang ito, pero naniniwala ako. Ngayon lang ako'y tumatanda. So, balik po tayo, at namatay ay nabuhay. Nangyari po naman yan sa Cavite. Nang tinawas ko lagi nagkakasakit. Bakit nandiyan ka? Sino ka?
Sabi niya, ako po yung elemento. O, elemento ka? Anong klaseng elemento? Ako po yung malaking tao. O, sige, Capri ka. Anong problema? Ba't nandiyan ka? Kasi po itong babae ito, namatay na, kaya nandito po ako. Oh, anong mangyari? Umalis ka dyan at tatawagin ko yung dati niyang espiritu, okay? Para maging normal na siya, tulang karamdaman, no? Tinawag ko. Ha? Okay, Lamurok po yun na, Lamurok Milam, dyan sa UP. Laguna ko, binanggit yung pampabalik, no? Kasi mga idol natin yan eh. So, ganun pa man mga kapatid, ay bumalik. At nang sabihin ko, anong gusto mo? Utang na loob namin sa'yo kung bakit ito ay nabuhay. O, babalik ka sa heaven. Gusto mo, pinabalik po natin sa heaven. 3 angheles ng 7 archangels ang nagdala sa kanya. Salamat sa iyo. So, kaya po, sa lahat po ng mga kapatiran natin, mga babaylan, albularyo, dahan-dahan po tayo. Baka hindi pa po kayo nakakaranas na kayo naman ang nahutulan ng kamatayan sa buhay natin. No? Na pinabalik lang kayo ng Panginoon kasi may purpose ka. Eh, yung aking best friend na si Shiro yata to. Hindi ko mga kanyang matindi po rin ang nito, na pagdaanan. Itong ating best friend ko na yan na kababayan. Shiro sa babaylan, albularyo din yan, no? Siya po ay naging albularyo sapagkat siya ay halos nangamatay na. At nang po siya ay masakit sa kamatayan, siya po ay naging isang magaling na albularyo. Ang lahat po kasi ng nahipo ng may sungay, nagiging babaylan at manggagamot. No? Kaya wala po tayong pagtatalunan sa mga ganyang mahika, no? Kaya po sinasabi ko nga po sa atin, alam po natin bilang manggagamot, na-interview man tayo ng sikat na personality ng television, salamat tayo. Pero wala pa ako nakikita na nag-interview ng mga untouchable na tulad ko. Untouchable. Problema mo, kaya kung wasakin niya, tunawin niya na hindi kaya ng ospital. O nakalimutan lang nila yung pantunaw kasi wala kang pera. Ganun lang yun eh. Ang lahat ng siyensya ng mediko, may mga dilator yan. No? Nagdadilate yan. Kaya lang, pag wala kang pera, malilimutan yung antidote na yun. Okay? So, naikwento ko na po yung pagbuhay doon sa patay na yun. Binuhay mismo ng elemento. So, ito po ng mga pag-usapan natin. Ito po yung mga cases na nakalimot na huminga ng 3 minutes, patay within 3 minutes na buhay. Doon pa lamang po malalaman natin na yan ay kababalaghan. Namatay and then nagising. Katulad po ng balita ng ngayon na sikat na artista. Namatay ng taon na yun. Tapos nabuhay, tapos natuluyan na ngayon taon. So nakakapagtaka. So kung meron po tayong baluting ganito, ito po ay higop ang hangin, ibuga. Dito po sa tuktok, sa puyo. Kung may puyo, kung wala, okay lang dito. At ihi po na parang sisuma sa bibig. Yan po yung parang cardiopulmonary resuscitation na pinagbabawal minsan ng mga albularyo natin dyan sa Batangas. Ayaw nila ng gano'n, nahalikan mo yung tao. Pero po, kaingat po tayo. Kaya po, wala akong nakitang katulad ko na medyo may pagka-albularyo na kapag mayroong obstructive enlargement, hindi ka na itatawas ng mga yan. Una sa lahat, wala po silang experience na sila ay namatay at na-assassin ng isang grupo o na isang university o isang asosasyon para gawin ang treatment sa isang may sakit sa puso. Napakadali mga kapatid. Wala pang natilibahis na katulad ko na gumagawa ng ganito. Pag ang case po ay enlargement, go on tayo. Yan ang expert po ng inyong lingkod, specialty namin yan. Nakakachamba po tayo at talaga namang malaglag yagols yan. So, halos lahat po ng patutuwa ay sinasabi ko. Ang procedure po ay pag-akyat po, pagdating sa bahay ng isang patay,
pagdasal po muna ng isang Ama namin. Kahit isa lang. At yung pampalubag loob sa nangamatay na yung mga yumao. Espiritu na kumuha dito sa pasyente o sa namatay. No? Higop ng hangin, buga sa tuktok at sa bibig. Pak! Hintayin pong mangusap. Ayan po ninyo yung mga nakikilamay ay pagtawanan kayo na para kayo gago at para kayong nagjo-joke. Okay lang po yun. Kaya po, nandiyan na po ang mantra at unahin po natin. Ito po ang mantra para po sa lahat ng mga babaylan na nais pong malaman ang sekreto ng Yuzhuang. Tingnan natin. Halos hindi makita. Naglalaho. Jupa, Lala, Miat, Tim, Tum, Ahum. Naglalaho po. Jupa, Lala, Miat, Tim, Tum, Ahum. Amen. Kita po ninyo. Pag binabasa ko, para nagbabaliktaran, ayaw magpabasa. Ganyan po ang mahika. At kahit po ilang beses ko itong sauluin, parang ayaw. Kaya inahayaan ko po muna. Kaya po yung isang kapa ng Diyos, nung mai-send ko yun sa kaibigan ko dyan sa Batangas, nasira po, parang sumabog yung kanyang cellphone. Yun ang sabi ni Apo, nakalimutan ko sa Cuenca. Superoli Poblete ng FM station, Angkor, pero wala na raw po siya doon ngayon. Nasira yung kanyang cellphone nang isend ko yung mantra. Sa susunod pong buwan siguro ay lalabas ko yung mantra na yon. Yung lahat ng mantra ng kung sasabihin mo na yung pinanggalingan niya, no? Kapa ng Diyos, alam na po ng mga babaylan yan. So, ang buod pong ito ay gagawin kung hindi pa po na-imbalsamo ang patay. 1 hour, 24 hours, o up to 7 days, 1 week, hindi pa na-imbalsamo ang patay, pwede pa po nating subukan kung kakasa o magbibisa. So, ngayon po ay nandyan na at wala na pong sigurong gagamit ng mga second parties, third parties na padadaanin pa sa nanay-tatay at hawakan yung namatay na pasyente para mabuhay. Hindi na po ganun yon. Rekta, mga kapatid. Ang labo ng patutuo na yan. Ito po ang patutuo. Ako ang mismo nagsasabi. Hindi pa ako ganap na babaylan o albularyo ng araw na yon. Edad ko po noon ay nasa 32. Kabababa ko lang ng sima nung araw na yon. At nagtataka ako ang mga albularyo, ang daming mga kono nung nilalagay sa bata. Ayun po pala ay naduwende. Na engkanto. Pabalik-balik po lamang. At ngayon pong katapusang challenge ko sa tatay ko, si OPD, pinakita ko sa mga kapatid ko kung paano ko pasabugin, palabasin ang plema at durugin ang plema na hindi na po kayang ilabas ang tatay ko, dinudukot na. At ang mahika po ng hangin, hininga, oo, himnoo, ahumamin, ay ginamit ko. Kaya po, Diyos mabalos, hindi ko na po gagawing napakahaba ito. Sapagkat ang unang anghel po na nagpamalas ng kamatayan ay yung unang anghel na bumaba sa lupa nung araw ng regime ni Propetang Moises kay Paraon. Yun po ang anghel na bumaba sa lupa. Kaya po sa lahat po nang naniniwala sa pinakamataas na bertud ng Arkangeles ay yung pong pampitong anghel na lumabas sa mata ng Panginoong Yahweh. Yung pong isasamo ko at ipapalabasin ko sa inyo ang anghel ng totoong lumabas sa mata ng Panginoong Yahweh.
Oh, paano? Vamos, lahat na po siguro ng mga albularyo ay nakatunghay ng katotohanan ito. Yan po ay totoo. Kahit saan pa po kayong pumuntang lupalop ng mundo. Ha? Yan po. Ang pagbabago po ay nasa ating pong kalooban sa puso. No? Tandaan po natin, ang mga untouchable po ng mga albularyo ay hindi kaya pong lapitan ng kahit sinong media personality. Touch me not. So, vamos, Philippines. Hello kay Tito George Carrera, Distel Bulcan, John Maligalig, Joven Arcangel, Tatay John Salen, John Thomas, John Maligalig, Tommy Borsi, at sa Joe Parugay, sa successor po natin, at siyempre sa tatay ko. Nagpapagaling na po. At ang kanyang pong oximeter ay nasa 98 na. Pag po siya ay may walang oxygen, tubo, ano na po siya, nasa 92, 93. So, keep, tatay, keep, praying sa Panginoon. Yun po ang pinakamabisang gamot. Vamos, gracias, Philippines.